At dahil nga galing tayo sa mga piyestahan, syempre may konting umay sa karne. So gusto naman natin maiba-iba naman ang panlasa. Ayan, at kasama natin ang mga kasama sa barangay at tayo ay nagpilit at nagkaisang pumunta muna sa Wawa. Kumaan muna tayo syempre dito sa bilihan ng isda upang mamili ng mga dalahin isda. At this time ay mga seafoods naman, kahit hindi yung mga class na seafoods, basta may bangos, may tilapia, may tawilis, may pansigang or pang-ihaw. Masaya na tayo sa ganyan mga pagkakataon. At least kahit papano ay malimutan naman natin yung lasa ng karne. Yan, kaya nga ay iwas cholesterol muna this time. At narito tayo sa bentahan ng mga isda dito sa Lake Wawa. Ayan, at tumitingin-tingin tayo dito ng mga isda na dadalhin natin doon sa ilog sa may likod ng school ng Wawa. At syempre pa, kung saan man tayo mapadpad ngayong araw nito, ay samahan nyo kami at tingnan natin kung saan tayo makakarating dito sa lakad na ito. At syempre pa, dala ko pa rin ang aking camera at hindi may iwasan mag-vlog at kumaway ang aking mga kasama dito sa vlog na ito. At kahit paano ay ika nga ay makapagbabad-babad na rin at mahugasan ang mga mantikang nakain natin ng mga ilang araw na tayo ay nakapagmiesta dito sa lugar natin at sa mga karatig barangay na naimbitahan tayo. So maganda ang panahon ngayong araw na ito at masyadong tirik ang araw at ang lugar ng Lake Wawa ay maaliwalas pero masangsang ang init ng panahon. At sa tindi ng init ng panahon ay parang feeling mo ay gusto mo nang lumusong sa dagat kahit hindi pa niyan talaga ang pwestong ating pupuntahan. So maghintay-hintay lang tayo ng konti at tumitingin pa tayo ng iba pang madadala natin dito sa ating pupuntahan kung saan tayo magbababad ng ating mga katawang lupa na ika nga ay sobra namang parang iniihaw na tayo sa init ng panahon at makalimot naman sa takbo ng ika nga ay ng mga kung ano ng balitang na sasagap natin, although na hindi naman talaga tayo dapat makikinig sa mga balita na makaka-stress sa atin. So it's time to relax naman at nakita natin na mapayapa naman ang paligid, lalo na ang Bulkang Taal, and especially papasok na tayo sa ating lugar kung saan tayo magbababad this time. At yan na nga, here we go and let's check it out. At yan na nga, tumambad na nga sa atin ang mga lugar kung saan tayo pwedeng mag-relax at makapag-enjoy at makapagbabad na rin at the same time. At yan ay walang iba kundi ang Sabang Valley na kamakailan lang ay pinuntahan natin at ibinlog ko na rin dahil yan ay kaklase ko sa TESDA doon sa mataas na Kahoy, Batangas. At bilang paghahanda sa nalalapit na tag-ulan ay kailangan tayo muna ay magbabad-babad habang mainit pa ang panahon. At pagkatapos naman ng init ng panahon, isunod-sunod na namang mga wag naman sanang ihahampong yung mga bagyo at tag-ulan. At syempre, hindi na natin may enjoy ang panahon ng summer. So nandyan tayo dito sa Sabang Valley at papasukin natin at tingnan natin kung ano ang dapat natin gawin dyan at kung paano tayo makakapag-enjoy, although na talaga may tayo mga pagkain, at makapag-ihaw-ihaw naman and enjoy natin at makapag-food trip tayo ng maganda. At syempre, may dala tayo diyang kanin, may dala tayong ulam na pang-ihaw or isda or tawilis or sasaw-saw natin sa kalamansi na may toyo na may chili. And although na hindi naman masyadong mainit sa lugar na yun, pero syempre kailangan pa rin magbabad sapagkat ang dala ng alinghit ng panahon ay hindi may iwasa sa mga oras na ito. At kinakailangan natin magbabad ng magbabad at magbabad pa sa tubig na pinuntahan natin. So, ideal place itong Sabang Valley dahil malinis at tahimik ang ambience, although na maraming puro sa paligid. At kung meron man sikat ng araw ay hindi mo maramdaman ang tinding sikat at init ng panahon. So, ayan, ang mga kasama ay busy at syempre palagi ako may dalang clove water upang nang sa ganon ay maiwasan natin ang mga kinakain nating cholesterol, and also it's good for digestive system na rin at matunaw ang ating mga kinakain pagkain at nang makakain muli naman gusto natin pang kainin. So malaking bagay ang pagliliwaliw at pagbababad natin sa lugar kung saan may mga ganitong lugar na malapit sa atin at hindi naman kamahalan kung tayo babayad.
Although na talaga naman kailangan natin bumayad dahil syempre pinaghirapan yan ng ating mga ibang kabarangay at karating barangay na nagpapakahirap naman at nag-aatik ang mabuhay sa pamamagitan ng pagkatayo ng ganyan mga resort. Kumbaga, isa lamang ang may hinap sa ating mga kabarangay na kung maaari sana ay tayo ay mag-adjust ng konti sa mga paligid na pinupuntahan natin, o kung meron naman tayong konting may konting attitude, ay i-adjust natin ang ating sarili sa ating pupuntahan, katulad yan ng mga lugar na yan na kung sakali makakatagpo tayo ng maraming tao diyan, at syempre may mga inuman at mga kung ano-ano pa, hindi may iwasan yung magkaroon tayo ng ibang klaseng attitude. So we will adjust ourselves into a new environment kung saan naman tayo pumunta. At syempre, sa gandang yan ng paligid, wala tayong iisipin niya kundi mag-relax, o doon na kailangan mag-adjust tayo ng ating sarili sa ating mga pinuntahan lugar kung saan marami tayong makakamanghad ng mga tao at mga kabarangay at mga karating na barangay. At syempre pa, dahil nasa ibang lugar tayo, although na malapit sa atin, so konting adjust na rin. Kaya yun lang yan sa ating mga kabarangay na nagpipiknit at para maiwasan ang gulo at ang mga aberya na hindi dapat mangyari, di ba? Wala tayong gagawin kundi mag-enjoy at mag-relax sa ating pupuntahan katulad na ganito. At syempre pa ay napakagandang halimbawa upang ma-enjoy naman natin ang ating sarili, at syempre sa paggawa natin ng mga bagay-bagay katulad niya paghahanda ng pagkain, yung mga pag-iihaw, paghihiwa-hiwa ng mga isda, at kung paano natin maluluto o kung paano natin makakain. Tulong-tulong ang mga tropa kung ano mang gagawin at ay para magtagumpay ang pagbababad o ang pag-outing or ang pagliliwaling at pag-aalis ng mga stress na ating hindi maiiwasang nakakasalamuha sa pang-araw-araw nating buhay. So yan na nga, at nagbabad tayo dyan at kung ano-ano pa, at ito ay malaking paraan para sa ating maibsa na kaunti ang tindi ng init na panahon na naranasan natin sa panahon kasalukuyan. Although na talagang magtataka naman tayo dahil dapat ay panahon na ng tag-ulan, pero ang ating sarili ay nagtataka kung bakit hanggang ngayon ay mainit pa ang panahon at talagang hindi naman tayo makagalaw sa tindi ng init ng panahon, at walang ibang solusyon dyan kung hindi nga ang lumusong tayo sa ganitong klaseng lugar kung saan tayo makakapag-relax at makakapagbabad and makakapag-food trip na rin ng mga seafoods na katulad niyan. Although na hindi kamahalan ang ating mga seafoods na dinala dyan, pero syempre ito lang ang mga napapanahong seafoods para sa ating mga pagdadalhan katulad dito, katulad nga niyang mga katulad niya naggawa na nga ng sausawan at tilapia pang inihaw at inihaw na tawilis, inihaw na bangus at sinigang na tilapia at sinigang na tawilis na rin, at syempre pa ang ating original na kamyas kung saan napakasarap magpakulo yan ng mga isda at kung ano pang dapat natin gustong isigang sa kamyas, sapagkat ang kamyas ang the best na pangalis at syempre vitamin C na rin at napakatamis at napakaasim ng kamyas. Kaya ito'y napakagandang ipalinis din ng ating digestive system at napakagandang i-match dyan sa tilapia, lalo na dyan ay may inihaw or may sausawan or whatever. Maraming magagawa sa kamyas, at katulad nga ng katatapos na Kalamyas Festival, isa yan sa mga bahagi na may ipopromote natin tungkol sa kamyas. And maraming magagawa sa pamamagitan ng kamyas, at tayo nga ay nasa lugar kung saan marami tayong makukuhang kamyas, at syempre hindi nabibili niyan dahil napipitas lamang sa mga tabi-tabi ng bahay at sa mga kahanggan, at nahingi pa nga natin sa ating mga karating lugar or karating barangay o dito sa ating tabi ng bahay. Ayan. So malaking bagay din kapag ganito tayo ay nagpo-food trip, yung ay sinaing na kanin na hindi malata, hindi rin naman matigas, kundi kaligatan, ay maligat. Ayan. So napakaganda niyan para sa ating mga pagpipiknit na katulad ko. And let's hear from Levay Cats kung anong gusto niya sabihin. At syempre nga, dahil voice over ang ginagamit natin dito, at i-mute natin dahil iba yung tunog sa ilog at hindi ka iga-igaya, so nag-voice over na lang tayo dito. Although na hindi angkop sa pagbuka ng ating bibig sa video, ay okay na rin kahit pa paano, at nakapasyal tayo and nakapag-relax sa mga ganitong klaseng lugar. And at the same time ay talaga namang napakasaya at napakasarap ng ating pakiramdam, at may enjoy natin ang summer kahit na sobra na ang panahon.
na itinagal ng summer. Although na ito yata ay parang ano na, El Nino kung tawagin. At syempre paikot-ikot pa rin tayo dyan kahit paano at hanapin natin ang lugar kung saan ika nga ay tayo makakapag-relax katulad dito sa Sabang Valley na talaga namang may i-recommend ako at wala tayong masasabi kung hindi napakaganda naman talaga dito sa lugar na ito at kahit pa paano nakapagbabad ang ating mga kasamahan at tayo na rin sa Sabang Valley at pauwi na tayo sa mga oras na ito at kailangan mamaalam tayo sa ating mga nagtandaan dito. And sabi nga nila ay i-shout out ko sila. So shout out sa inyong lahat. Kung hindi ako nagkakamali, mga taga-Kalamba ito or sa Totomas City na narinig ko kanina. And shout out sa inyong lahat at maraming salamat sa tayo nagkita-kita kahit pa paano. Although na talaga pala sila yung mga followers ko rin sa ating sa ating vlog. So shout out sa inyong lahat at sana nag-enjoy din kayo na katulad namin at talagang naibsan ang init ng panahon na nararamdaman natin sa kasalukuyan. At ganito na nga ang pangyayaring naganap dito sa Sabang Valley. At this time ay pauwi na tayo at pinipilit pa rin nating tanawin habang papalis tayo ang lugar kung saan tayo kahit pagkain ay sa init ng panahon at kanya-kanya sakayan na nga sa mga sasakyan at pauwi na nga ang tropang Sanggunian, pero hindi naman talaga marami tayong makakasama kundi 5 lang tayo at nagkayayaan lang at may mga bagong dating pa nga dito katulad dito na isang pamilya na magbababad din at para maibsan na rin ang init ng panahon. Napakaganda sa lugar na ito kahit may walking distance pa pagkatapos ng bumaba ng sasakyan doon sa lugar kung saan papasok tayo doon sa pinanggalingan natin. So napakaganda lugar na ito at ideal place and I recommended na kahit pa paano ay dito nyo mararanasan ang kakaibang ambience na hinahanap ninyo, yung tinatawag na peace of mind and relaxing time para sa inyong mga katawan. Although na kung kayo nagtatrabaho o kayo nag-opisina, ay dito nyo mararanasan na talagang kayo ay makapag-relax kahit pa paano. At yan, hanggang dyan na lang ang ating vlog for today and nakita rin tayo ng ating mga kasama dyan. At maliwalas naman talaga ang takbo ng dagat, although na medyo kunimlim na at pahapon na syempre, at kailangan natin makabalik sa ating lugar kung saan tayo ay may mga responsibilidad pa rin na ay tataguyod. At katulad ko, mayroon pang nag-chat sa akin na magpapagupit this time. So kailangan makauwi tayo and makabalik sa ating salon-salunan at sa ating barangay. At yan lamang po ang report natin mga kag-barangay this afternoon at this day. And sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking vlog. At makita-kita tayong muli sa susunod na panahon pa ng vlogging. At maraming salamat sa inyong paglantabay sa ating mga vlog. At kahit pa paano tayo nagkasama-sama at nagkakaugnay-ugnay sa pamamagitan ng mga pagbablog natin ito. And thank you so much for watching. See you on my next vlog.